Hinahanap-hanap ko na ang ginagawa sa akin ng aking ama. Dear Tita, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking kwento ng buhay. Hirap po kasi kung sa kapitbahay ako magkikwento dahil malamang huhusgahan lang nila ako. Hindi baling dito na lang ako mahusgahan, at least hindi ko sila kilala at hindi rin nila ako kilala. Tago mo na lamang ako sa pangalang Irene. Meron akong 2 anak, isang babae at isang lalaki. Ang panganay kong anak ay bunga ng aking ama. Oo tita, ang hirap paniwalaan pero yun ang katotohanan. 15 years old ako nung ginagahasa ako ng aking ama na hindi alam ng aking ina. Wala ring nakakaalam tita ng kwento ng aking buhay. Nagbuntis ako sa edad na 16 years old at ang akala nila ay nabuntisan lang ako dahil panay na nga ang tambay at gala ko nung mga panahon na yon. Sama ng loob ko tita, panay na lang ang layas ko sa bahay. Kaya buong akala ng pamilya ko nabuntisan ako ng boyfriend ko. Hindi lang isang beses nang ginalaw ako ng tatay ko, maraming beses pa ulit-ulit yun tita. Kahit labag sa aking kalooban, wala talaga akong magawa. Hanggang sa nagbuntis na nga ako tita at ipinanganak ko na ang aking panganay na babae. At nung pagkapanganak ko tita, pagkatapos ng mga ilang buwan, iniwanan ko sa magulang ko ang aking anak. At ako ay nagtrabaho na masukan ako sa kung saan-saan kahit anong trabaho. Namalayan ko tita, muli akong nabuntis dahil naging pasaway na nga ako. Hindi ko na maintindihan ang takbo ng buhay ko. Parang hinahanap ko na yung ginagawa sa akin ng tatay ko noon tita. Kaya kapag may nanligaw sa akin, talagang merong nangyayari sa amin. Na rin talaga malabanan yung sarili ko. Ewan ko kung ano ang tawag sa ganun tita. Ang naging sakit ko na siya, hinahanap ko na siya ng kusa. Yung sa isip ko tita, alam kong mali pero hindi talaga malabanan ng katawan ko. Napakahirap ng ganitong sitwasyon, kaya sana'y wag niyo akong husgahan. At nung nakapanganak nga ako ng pangalawa kong anak tita, ganun na naman ulit ang nangyari. Pagkatapos ng ilang buwan, iniwanan ko na naman sa magulang ko at muli na naman akong naghanap ng trabaho. Kailangan kong maghanap buhay para matustusan ko ang aking mga anak tita. Awang-awa ako sa nanay ko dahil sa kanya lahat nababaling lahat ng problema at konsumisyon pasakit na bigay ko. Kung hindi lang sana ako pinagsamantalahan ng aking ama, siguro tita maayos ang buhay ko. Sobrang hirap na nga ng buhay ng pamilya ko tita. Sa pinansyal talagang walang pumapasok sa amin. Kaya talagang nakakaawa ang nanay ko. Mahal ko ang nanay ko at mga kapatid ko tita, pero sira na ang buhay ko. Pag edad ko ng 20 years old tita, nag-apply na nga akong mag-abroad. Nasa nanay ko pa rin ang 2 kong anak. Pinalad nga akong makarating sa ibang bansa tita at namasukan ako bilang kasambahay. Mabuti na lamang at mabait naman ang aking among nasumpungan. Lahat ng sahod ko tita ay pinadadala ko sa aking magulang. Itinulong ko lahat ng sahod ko tita sa magulang ko. Wala akong itinitira para sa sarili ko. Ang isang mahirap na sikreto tita sa aking pagkatao. Madalas hinahanap ko talaga yung ginagawa sa akin ng aking ama. Di ko alam kung sakit ko na ba ito o ano. Napakahirap tita. Yan po ang aking kwento na hindi ko kayang ikwento na kahit kanino dahil alam ko ako ay kanilang huhusgahan.